Agustin Love Stories presents Ang Milyonarya at ang Magsasaka, written by Sky. Bumungad sa kanya ang isang hindi pamilyar na lugar. Ramdam din niyang tila may nakabalot na kung ano sa kanyang ulo. Hindi niya rin maiwasang mapahawak dito dahil sa sakit na kanyang nararamdaman nang bahagya siyang gumalaw. Siya si Yara. Maganda ang hubog ng katawan. May malulusog na dibdib na halos gustong kumawala sa suot nitong panloob. Mabuti at mukhang mayaman ang itsura nito. Masisilayan din sa kanya ang medyo may pagkamalditang napakagandang muka na kaakit-akit sa mata ng mga kalalakihan. "Oh, gising ka na pala." Tinig ng isang lalaki na hindi pamilyar sa kanya. Tila walang kahit na ano o sino ang pamilyar sa kanya. Wala siyang maalala kahit isa. Kahit pa ang mismong pangalan niya ay tila hindi niya alam. Blanko ang kanyang isipan. Ni hindi niya nga alam kung saan siya dati nanggaling. Nasaan ako? Sino ka? At anong ginagawa ko sa lugar na to? Tanong niya sa lalaki at ibinuhos ang lahat ng kanyang lakas upang makaupo. Tama nga, wala kang nga maalala. Nandito ka sa bahay ko. Nahulog sa isang palayan ang sasakyan mo. Sa palayan namin. Hindi ko naman kayang iwan ka na lang basta kaya tinulungan kita. Paliwanag sa kanya ng lalaki ngunit kumunot lamang ang noo niya. Ako? Nahulog ang sasakyan ko sa isang palayan? Marunong ako magmaneho? Wala sa sarili niyang tanong na para bang hindi niya talaga alam ang lahat sa kanyang sarili. Napakunot ang noo sa kanya ng binata. Oo, ikaw lang naman na nakita ako nun sa loob ng sasakyan. Wala ka namang kasamang iba kaya sigurado ako mag-isa ka lang. At isa pa pala, kailangan mong manatili muna rito sa akin. Hindi mo alam ang kahit na ano tungkol sa sarili mo. Kung pababayaan kita ay baka mapahamak ka. Umalis ka na lang kapag maayos na at kaya mo na. Pinanood niya ang bawat kilos na ginagawa nito. Nag-aayos ito sa mesa ng mga pinggan at pagkain. Nagtitimpla pa ito ng gatas na tingin niya ay para sa kanya. Nagtimpla rin ito ng kape at kumunot din ang noo niya nang makitang magbukas ito ng isang lata na may lamang isda. Kaya mo bang tumayo maglakad? Kakain na tayo. Anito sa kanya. Ngunit umiling naman siya kaya lumapit ito sa kanya at inalalayan siyang tumayo at maupo sa hapag. What is this? Tanong niya at itinuro ang inilagay kanina ng binata sa isang mangkok na galing sa lata. Sardinas yan. Masarap naman yan. Wala pa akong pera pambili ng masarap kaya yan na lang muna ang kainin natin. Bukas ay masarap na ang ulam natin. Sagot nito kaya naman tumango na siya at nagsimulang kumain. Hindi pamilyar sa kanya ang mga pagkain sa kanyang harapan. Tulad ng sardinas at tuyo, pero nang matikman niya naman ito ay kaagad rin niya itong nagustuhan, kaya naman naparami rin ang kain niya. Kapag gumaling ka na, kailangan mo magtrabaho. Magsasaka ako pero mukhang wala kang alam tungkol doon. Kaya ipapasok na lang kita kay Ate Lucy. Ang gagawin mo lang naman doon ay maghugas ng mga pinggan at mag-serve sa mga bumibili. Wika ng binata, kaya naman napataas ang kilay niya. Napatingin sa kanya ang binata na may pagtataka sa mga mata. Bakit nakataas ang kilay mo? Ayaw mo ba? Madali lang naman ang kailangan mong gawin doon. Hindi gaanong mabigat yung mga trabaho dahil may mga kasama ka rin doon. 3 kayo sa pagkakaalam ko. Dagdag pa ng binata, ngunit umiling naman siya. Bakit naman ako maghuhugas ng pinggan? Hindi ako marunong yan. Mabilis niyang pagtanggi rito kaya napaubo naman ito. Uminom ito ng tubig at hindi makapaniwalang tumitig sa kanya. Ikaw? Hindi ka marunong maghugas ng pinggan? Napakadali lang nun. Isa pa, paniguradong mas hindi mo alam kung paano magsaka kaya sa lugawan ka na lang magtrabaho. Baka kapag sa bukid kita pinagtrabaho ay mahirapan ka lang kung tuturuan kita. Anang binata, ngunit umiling na naman siya. Pwede naman ako maglinis na lang dito sa bahay kapalit ng pagtira ko. Bakit ko kailangan maghugas ng pinggan sa lugawan? Pagsusungit niya kaya napailing sa kanya ang binata. Nawala nga ang alaala niya, pero ganun pa rin ang ugali niya. Yun na lamang ang nasabi ng binata sa kanyang isipan. Ano namang gagawin mo rito maliban sa paglilinis? Hindi sapat ang kinikita ko sa pagsasaka kaya kailangan mo akong tulungan sa pagtatrabaho. Dahil ang kinikita ko, sapat lang yun para sa sarili ko. At mga bayarin ko dito. Kalmadong paliwanag ng binata sa dalaga na muling umiling.
Wala ba akong gamit sa sasakyan ko na sinasabi mong nahulog sa palayan? Siguro naman may nakuha kang pera dun, di ba? Siguro naman sasapat na yun para magpatayo tayo ng tindahan. Kibit-balikat niyang sagot sa binata kaya napailing na lang ito. Napabuntong hininga ito at tumingin sa kanya na para bang hindi ito makapaniwala. Tindahan? Kulang ang perang nakuha ko noon sa sasakyan mo at ginamit ko rin yun para sa pampagamot mo kaya naubos na rin. At isa pa, kailangan mong matutong magtrabaho. Nasa isang probinsya ka, miss. Iba ang buhay dito sa buhay syudad at kailangan mong matutunan yun. Wika ng binata, kaya inis niya itong tiningnan. How did you know that I was living in the city? Siguro talagang kilala mo ako, no? Napanghamon niyang tanong kaya naman natatawa itong napailing. At paano ka rin natutong magsalita ka agad ng Ingles? Hindi ba't wala ka maalala? O baka naman nagpapanggap ka lang talaga? Una sa lahat, miss, kung kilala kita, ibabalik na kita sa totoo mong pamilya. Pangalawa, hindi rin ako mayaman o mapera para ipatayo ng tindahan na sinasabi mo. Saad ng binata kaya napabuga siya ng malalim na paghinga. First and foremost, mister, I'm not acting like I don't have a memory because I can't remember anything. Hindi ako nagbibiro. At pangalawa, hindi ko rin alam kung bakit nakakapagsalita ako ng Ingles. Sagot niya rito, kaya naman napangisi ito. Hindi na lang sila nag-usap pang muli na dalawa at itinuloy na lang ang kanilang pagkain. Katulad ng kanilang napag-usapan ay nagtrabaho nga siya talaga sa lugawan na sinasabi nito. Naging mahirap ang mga unang araw at linggo niya. Ngunit dahil mahaba ang pasensya ng may-ari, ay tinulungan siya nitong matuto sa mga gawain. Miss, isang lugaw nga tsaka isa na rin itong itlog. Anang isang customer, kaya agad naman niyang inilista yon sa maliit na notepad na hawak niya. Dumiretso siya sa kitchen at sinabi sa nagluluto ang mga panibagong order. Matapos makolekta ng mga order ay nagsimula naman siya sa paghuhugas ng mga pinggan at dahil ilang linggo na rin niya itong ginagawa ay nasanay na rin siya at naging mabilis na sa pagkilos. Yara, pagkatapos mong maghugas, tumulong ka naman sa pagsiserve. Maraming mga bagong customer kasi ang dumarating. Nahihirapan sina Julie sa pagkuha ng order at pagsiserve. Ani sa kanya ng may-ari at kanya ring amo kaya mabilis siyang tumango dito. Sige po ate, bibilisan ko na lang po dito. Sagot niya, kaya naman tumango ito. Wala siyang inaksayang oras at binilisan ng paghuhugas. Pagod na siya at ramdam na ramdam yon ng katawan niya. Pero sa tuwing naaalala niya ang binata, ay kahit papaano ay naaawa rin siya. Umuuwi kasi itong pagod araw-araw. Kung minsan nga ay hindi na rin kumakain ng hapunan at diretso na lang kung matulog. Yara! Nandyan si Jeremiah, hinahanap ka. Tawag sa kanya ni Julie na kasamahan niya rin sa pagtatrabaho sa lugawan. Si Jeremiah, ang binata na tumulong sa kanya, na siya ring araw-araw na sumusundo sa kanya rito sa lugawan. Sa tuwing matatapos ang oras ng trabaho niya ay siya rin naging kakampi niya nang maranasan niyang husgahan ng mga tao sa paligid niya dahil nga sa pag-uugaling meron siya. Oh, bakit nandito ka? Hindi ba dapat nagsisimula na rin ang trabaho mo ngayon? Mamaya pa ang pag-uwi ko. Ang aga mo namang dumating. Anya sa binata, kaya naman napatawa ito. Basta ka na lang umalis ng bahay. Hindi mo man lang ako ginising para ihatid ka. Anang binata na tila may pagtatampo sa boses, kaya naman napatawa siya. Pabiro niyang pinisil ang pisngi nito. Alam kong pagod ka, kaya naisip kong hindi ka na lang gisingin. At isa pa, kabisado ko na rin naman ang daan papunta dito, kaya hindi na lang kita ginising. May trabaho ka rin, di ba? Dapat dun ka na lang dumiretso at hindi na dito. Sagot niya naman sa binata kaya napairap ito sa kanya. Dapat pa rin ay nagpapaalam o nagsasabi ka man lang. Paano kung may nangyari sa'yo na hindi ko nalalaman? Naiwan mo rin ang wallet mo. Inabot sa kanya ng binata ang kulay pink niyang wallet kaya napahinga siya ng maluwag. Buong akala niya kasi kanina ay nailagay niya yun sa bag. Ngunit ganoon na lamang ang pagtataka niya nang makasakay na siya ng tricycle. At sa kanya lang napansin na wala siyang wallet na dala sa kanyang bag. Mabuti na lamang at hawak niya ang kanyang pamasahe, kaya naman may naibayad siya sa tricycle driver. Paano ka nakarating dito na wala ang wallet mo? Hindi ka naman siguro naglakad, hindi ba? Alam mong delikado kung basta ka na lang maglalakad at ikaw lang mag-isa. Dagdag pa ng binata, kaya naman wala sa sarili siyang tumango at tinanggap ang wallet niya.
Akala ko kasi kanina pag alis ka sa bahay, ay nailagay ko na sa bag ko yung wallet ko. Hindi rin ako naglakad papunta dito dahil sumakay ako ng tricycle. Hawak ko na kasi yung pamasahe ko kaya ako nakapagbayad. Mabuti na lang pala at dinaan mo rito. Kanina ko pa kasi hinahanap eh. Paliwanag niya sa binata kaya naman tumango ito. Sandaling yumakap sa kanya ang binata na ikinagulat naman niya. Magpaalam ka na sa susunod. Hindi mo alam kung gaano ako kinabahan kanina nung hindi kita maabutan sa pagising ko. Kung hindi lang sinabi sa akin ng mga kapitbahay natin na umalis ka na, baka hindi pa rin ako natatahimik sa paghahanap sa'yo. Wika ng binata habang nakayakap sa kanya ito kaya naman napatango siya. Pasensya na. Nagmamadali lang naman ako talaga kanina. Pero huwag ka mag-alala dahil hindi naman na mauulit yon. Magpapaalam na ako sa susunod. Mabuti rin siguro kung umalis ka na ngayon. May trabaho ko pa, hindi ba? Mamaya ka na lang bumalik kapag tapos na ako sa trabaho ko. Sagot niya rito kaya naman humiwalay na ito sa pagkakayakap sa kanya. Nang pumasok siya sa kitchen ng lugawan ay may mga mapang-asar na tingin ang kanyang mga kasamahan ang bumungad sa kanya. May mga nakalulokong ngiti rin ito sa mga labi kaya naman kumunot ang noo niya. Anong meron? Bakit ganyan kayo makatingin sa akin? Naguguluhan niyang tanong sa mga ito. Pabiro siyang kinurot ni Julie kaya naman kumunot ang noo niya. Ikaw talaga, Yara? Close na tayong lahat dito. Bakit kailangan mo pa magsekreto sa amin, ha? Nakangisi nitong tanong kaya naman mas naguluhan siya. Wala sa sarili niyang itinuro ang kanyang sarili. Ako? Nagsikreto sa inyo? Kailan ko naman ginawa yun? At ano naman ang isesekreto ko sa inyo? Wala naman akong matandaan. Sagot niya at naguguluhan pa rin dahil wala siyang kahit na anong ideya sa mga sinasabi ng mga ito. Ay sus! Nagkukunwari ka pa! Akala mo ba makakatakas sa paningin namin ang pagyakap niya ni Jeremiah sa isa't isa? Hindi, no? Kitang-kita namin yung lahat. Kaya sabihin mo nga sa amin, kayo na ba ng binatang yun? Tanong sa kanya ng ate Lucy niya ang may-ari ng lugawan. Naramdaman niya ang pag-iinit ng kanyang magkabilang pisngi. Ano bang ibig niya sabihin? Na kami na. Hindi naman po kami mag-boyfriend at girlfriend ni Jeremiah. Kaibigan lang po. Nahihiya niyang paliwanag sa mga ito na halata namang hindi rin nila tinanggap. Naku, kayo, magkaibigan lang. Sino bang niloloko mo, iha? Matagal-tagal na rin naman kayo magkasama. Nasa iisang bubong lang din naman kayo nakatira. Araw-araw kayo nagkikita. Hatid sundo ka niya rito sa lugawan. Kung minsan nga napapansin pa naming galit ka sa kanya at yun naman siya nararamdaman kong todo kung suyuin ka. Wika naman sa kanya ng kanyang ate Lucy, kaya mas naramdaman niya ang pag-iinit ng kanyang mga pisngi. Wala pong namamagitan sa aming dalawa ni Jeremiah. Kaibigan ko lang po siya at kaibigan niya ako. Opo nga at nasa iisa kaming bubong. Pero hindi naman po ibig sabihin nun ay may namamagitan na po sa amin. Magkaibigan lang po kami. Nahihiya niyang tanggi sa mga ito dahil naroon pa rin ang kanilang mga pang-asar ng ngiti at tingin sa kanya. O siya, sige, ikaw naman ang nagsabi niyan. Pero kahit ano pang sabihin mo, sigurado akong balang araw ay mahuhulog din ang loob mo sa binatang yon. Walang halong duda. Sagot ng kanyang ate Lucy kaya naman napailing na lang siya. Hindi na lamang niya pinansin ang mga mapang-asar na tingin nito sa kanya hanggang sa matapos na ang oras ng trabaho niya. Kapag natapos ang oras ng trabaho niya ay hindi rin naman sila kaagad umuuwi dahil kailangan pa nilang linisin ang buong lugawan para kaaya-aya pa rin itong tingnan kahit hindi pa ito kalakihan. Sa paglilinis ay siya ang nasa paghuhugas ng mga pinggan. Sa mga ginamit sa pagluluto naman ay si Julie ang nagluluto at ang kanyang ate Lucy ang siyang naglilinis sa sahig sa lugawan. Araw-araw nila itong binabrush dahil sa dami ng mga taong pumupunta dito ay hindi rin naman maiwasang maging marumi yun. Kaya naman araw-araw silang naglilinis. Yara, ito pa yung ibang mga pinggan no. Pagkatapos mo raw dyan, pakitulungan sina ate Lucy sa paglilinis dun sa may kainan. Kailangan lang daw na magwawalis dun sa labas. Makalat na naman kasi. Ani sa kanya ni Julie, kaya naman tumango na lang siya. Tambak pa rin ang kanyang hugasin. Nahihirapan siya dahil masyadong marami ang mga ito dahil na rin araw-araw ay maraming customers ang pumupunta sa lugawan upang kumain. 3 beses niyang kailangan maghugas sa isang araw.
Dahil marami rin naman ang kanilang mga pinggan at iba pang ginagamit sa pagkain ay hindi naman mabilis maubos ang mga ito. Maliban na lang talaga kapag dumaragsa ang mga customer. Ate Lucy, nasan po yung walis? Magwawalis na po ako sa labas. Tanong niya sa ginang nang makalabas na siya sa kusina. Nasa labas, Yara. Pasensya ka na kung ikaw pa ang paglilinisin ko dyan, ha. Ang dumi kasi nitong sahig kaya ang hirap i-brush. Hindi matanggal ng sabon yung mga dumi kaya naman mahirap kuskusin. Hindi ko patuloy mawalisan yung labas. Anang kanyang ate Lucy kaya naman ngumiti siya dito. Ayos lang po yun. Wala naman pong problema. Ako na pong bahala sa labas. Sagot na kaya naman agad itong napangiti. Nang makalabas siya ay natanong niya kaagad si Jeremiah sa hindi kalayuan na naglalakad. Ngunit hindi niya muna ito pinansin at ginawa na lang muna ang kanyang trabaho para sa araw na ito. Nakita mo na ako pero hindi mo pa ako pinansin. Ani Jeremiah nang makalapit na ito sa kanya. Sandali niya lamang itong tiningnan. Kailangan ko lang matapos muna to para makauwi na tayo. Ito na ang huling trabaho ko ngayong araw kaya nagmamadali na ako. Siya nga pala, magluluto pa ba ako ng ulam? Anong gusto mo? Tanong niya rito ngunit nasa ginagawa naman ng buong atensyon. Hindi mo na kailangan, nagluto na ako. Tipid na sagot nito sa kanya, kaya naman nagtaka siya, ngunit hindi niya pa rin ito nababalingan ng tingin. Hindi ka ba galing sa trabaho? Ang sabi mo sa akin ay mag-aani kayo ng mga palay ngayong araw. Sinabi mo yung kahapon. Anya rito, habang nasa pagwawalis pa rin ng atensyon. Oo nga, pero nagluto na ako. Maaga kasi kaming nakauwi kaya hindi mo rin kailangan pang magluto pa. Sagot nito. Kaya naman napatango na lang siya. Nakita niya sa gilid ng kanyang mga mata na naupo ito sa kahoy na upuan, ngunit hindi niya pa rin ito pinapansin. Alam niyang madidistract lang siya. Pansin niya kasing madalas na nakatitig sa kanya ang binata na tila ba'y malalim ang iniisip nito. Kaya naman hindi niya maiwasang mailang dito. Nagsaing ka na rin ba? Kasi kung oo, mabuti naman para maglalabad na lang ako at maglilinis ng bahay. Birthday daw ni Elaine. Kaya pinapapunta nila tayo bukas. Kaya maglalaba ako ngayong araw pag uwi natin. Sagot niya rito at saka siya natapos sa pagwawalis kaya tuluyan na siyang napatingin dito. Naglaban na rin ako at nakapaglinis na sa bahay. Kaya naman wala ka nang dapat pang isipin na aasikasuhin. Pwede ka na magpahinga kagad pag uwi natin. At sa birthday ni Elaine bukas, ay hindi ka rin pwedeng uminom ng masyadong marami. Baka sumuka ka na naman. Wika nito. Kaya naman napairap siya na ikinatawa naman ito. Noong isang beses kasing isinama siya nito sa isang birthday celebration ay uminom siya. At dahil naparami yun ay grabe rin ang kanyang pagsusuka. Ang Elaine naman na pinag-uusapan nila ay ang kakilala ng binata na isang kaibigan. Naging malapit din siya doon dahil nagkasundo sila nung dalaga sa mga bagay-bagay. Wala akong balak na uminom, no? Hindi mo naman na ako papayagang matulog sa kwarto. Pero hindi naman magiging patas yun para sa akin. Kaya hindi ka rin pwedeng uminom. Dahil kapag nalasing ka, hindi rin kita hahayaang matulog sa kwarto. Saad niya na ikinatawa naman ito. Nasa isang kwarto sila natutulog. Ngunit siya ang nasa kama na gawa sa kahoy at ang binata naman ay nasa sahig at may sapin lang na karton at banig upang hindi naman malamig kapag hinihigaan. Noong minsang malasing siya ay hindi siya nito hinayaang matulog sa kwarto at sa pahabang upuan siya sa sala pinatulog. Hindi naman ako katulad mo na mabilis malasing, Yara, at hindi ko rin maiwasang uminom doon. Alam mo naman yung asawa ni Elaine. Hindi ako nun hahayaang umuwi nun na hindi ako nakakainom. Maliban na lang kung ikaw ang magsasabi sa kanila na pagbabawalan mo ko. Nakangising pagdadahilan sa kanya ng binata kaya naramdaman na naman niya ang pag-iinit ng kanyang mga pisngi. Bakit naman kita pagbabawalang uminom? Bahala ka kung gusto mong uminom. Basta, huwag ka lang sa kwarto matutulog dahil paniguradong amoy alak ka nun. Ayaw ko ng amoy alak. Sagot niya kahit paramdam niya ang panginginig sa kanyang boses at pagkailang na hindi niya maintindihan kung bakit. Sige na, umuwi na tayo at na makakain ka rin. Ani sa kanya ng binata, kaya naman tumango na lang siya. Kinabukasan ay ganoon na lamang ang pagtataka niya nang may marinig siya na hindi pamilyar na boses na nanggagaling sa sala. Boses iyon ng babae at lalaki. Naririnig niya rin ang boses ng binata na nanggagaling doon. Yara, mabuti naman at nagising ka na. Halika rito,
Anong binata sa kanya nang makita siya nito. Nakaramdam siya ng pagsakit sa kanyang ulo nang makita niya ang dalawang tao na nasa harapan ng binata at nakaupo. Isang babae na hindi pa naman ganoon katandaan kung titingnan dahil sa angking kagandahan nito. Ganon din ang lalaking kasama nito. Sino sila? Tanong niya sa binata na may halong kaba. Yara, anak. Maluha-luhang sambit ng babae kaya naman kumunot ang noo niya at muli na namang nakaramdam ng sakit sa kanyang ulo. Anak? Anak niyo ako? Wala sa sarili niyang tanong na tinanguan naman ito. We know that up until now, you still can't remember anything. Pero hindi ka namin pipilitin, anak. Pumunta lang kami rito dahil gusto lang ka naming makita. May nakapagturo kasi na dito ka nakatira, anak. Gusto lang naming makita ang kondisyon mo kung kamusta ka na ba o kung ayos ka lang ba. Wika ng taong sa tingin niya ay ang kanyang ama. Pwede niyo magsabihin sa akin kung ano ba talagang nangyayari? Gusto ko malinawan sa lahat. Gusto ko makilala at malaman kung sino ba talaga ako. Desidido niyang ani sa mga ito kaya naman nagkatinginan ng dalawa. Bumuntong hininga ang kanyang ina. Nagtatrabaho ka bilang isang model. Isang gabi ay nalaman naming nagmaneho ka raw habang lasing ka pagkagaling mo sa birthday party ng isa mong kaibigan. Hindi namin alam kung saan ka nagpunta o kung saan ka napadpad. Kahit ang mga pulis ay wala ring makuhang lead kung nasan ka. Panimula ng kanyang ina kaya naman napalunok siya. Hindi nawawala ang sakit na kanyang nararamdaman sa kanyang ulo magmula nang makita niya ang kanyang ama at ina. Ngunit pilit niya itong tinitiis para lang malaman ng lahat ng detalye tungkol sa kanyang pagkatao. Then someone called days after you were missing, which is Jeremiah. Sinabi niya sa amin kung nasan siya at kung kamusta ka na. Nalaman naming wala ka maalala at hindi ka rin namin pwedeng pilitin dahil makakasama lang yun sa'yo. Kaya naghintay kami. Araw-araw ka namin kinakamusta kay Jeremiah at walang araw na lumilipas na hindi ka namin namimiss. Dagdag pa ng kanyang ina at nabasag ang boses nito. Naisip din namin na hayaan ka na lang dito kay Jeremiah dahil gusto rin naming matuto kang mamuhay ng simple lang na walang yaman o walang taong nagsisilbi sa'yo. Gusto naming matuto kang gawin ng mga bagay na simple lang gawin na madalas mong inuutos sa iba. We spoiled you to the point where even your behavior changed a lot. Pagsabat naman ng kanyang ama, kaya nagulat siya. You're so harsh to the people around you. Naging spoiled ka ng sobra. Kaya naman naging mababa ang tingin mo sa iba. Kaya naman ang naisip naming paraan para magbago ang ugali mong yun ay ang hayaan kang mamuhay dito sa probinsya kasama si Jeremiah. Dahil sa totoo lang, hindi na rin namin alam kung paano ka didisiplinahin. Dagdag pa ng kanyang ama kaya naman nakaramdam siya ng kirot sa kanyang puso. Mahal na mahal ka namin, anak. Pero alam namin nagkamali kami sa parte kung saan masyado ka naming inispoil. Kaya patawarin mo kami kung pinili naming hayaan kang manatili rito. Gusto lang naming mabago mo ang mga pag-uugali mong hindi maganda. Dahil alam naming wala ring mabuting maidudulot sa'yo yun. Kalmadong paliwanag naman ng kanyang ina kaya napatango siya dito. Humugot siya ng isang malalim na hininga bago siya sumagot. Naiintindihan ko po. Siguro nga, sumobra na po talaga ako sa kung ano man ang naging ugali ko noon. Kaya naiintindihan ko po ang naging desisyon niyo. At nagpapasalamat din po ako kung bakit yun ang naging desisyon niyo para sa akin. Hindi po ako galit at wala rin po akong sama ng loob. Sagot niya na ikinangiti naman ng mga ito. Pero kung pinaplano niyo po akong isama sa oras na bumalik na ng tuluyan ng mga alaala ko, hindi po ako papayag kung hindi natin isasama sa pag-alis si Jeremiah. Gusto ko po sana siyang isama kung ayos lang. Dagdag niya pa kaya naman nagkatinginan ng kanilang mga magulang. Walang problema sa amin ang bagay na yan, Iha. Pero kailangan niyo muna siguro mag-usap ni Jeremiah. Pero siguro saka na lang yun kapag talagang magaling ka na. Ayaw naman naming mas lumala ang kondisyon mo. Maari ka pang manatili rito kung hanggang kailan mo gusto. Pero sa oras na handa ka nang bumalik sa syudad at doon mo muling manirahan, ayos lang din sa amin. Sagot ng kanyang ina, kaya naman napangiti siya dito. Hindi niya alam at maintindihan kung ano ang tila pumipigil sa kanya para iwan ang binata dito at sumama na sa kanyang mga magulang. Tila nahihirapan siyang iwan ang binata. At alam niya sa kanyang sarili at mga oras na iyon ay nahulog na siya ng tuluyan sa binata. At hindi na rin yun maitatanggi at maitatago pa niya.
Malaki yung pasasalamat at utang na loob niya sa binata. Ngayon lamang niya napagtanto na grabe pala at malaki pala ang naging tulong nito sa kanyang buhay matapos niyang marinig ang kwento ng kanyang mga magulang. Kung hindi pala dahil dito ay hindi rin siya magbabago at matututo sa buhay niya. Kaya ganoon na lamang ang nararamdaman niyang pasasalamat at utang na loob dito. Marami siyang mga natutunan sa binata. Sa ilang linggo nilang pagsasama, tila mabilis ding napalapit ang loob niya rito na para bang matagal na silang magkakilala na dalawa. Magaan din ang loob niya rito at pakiramdam niya ay ito pa lamang ang taong nagawang tagalan ng ugaling meron siya at nagawang yakapin ang pagkataong meron siya kahit pa sa tingin ng iba ay hindi maganda ang ugali niya. I guess this is the right time for you to know who I really am. Biglang sinabi ng binata nang sumapit na ang gabi at maabutan siya nitong nakaupo sa kahoy na upuan sa labas ng bahay. Samantala, si Yara naman na halos litaw ang kagandahan nito sa suot na manipis na sando at bakat ang malulusog nitong dibdib. Subalit mataas ang paggalang ni Jeremiah sa dalaga kaya ayaw niyang samantalahin bilang isang lalaki. Nagtataka siyang napatingin dito. Ha? Bakit? Sino ka ba talaga? Hindi ka ba si Jeremiah na kilala ko? Natatawa niyang tanong na bahagya rin nitong ikinatawa. Hindi ako magsasaka, Yara. That equipments that farmers uses are mine. Yung pagkahulog ng sasakyan mo sa palayan ay plinano namin ng mga magulang mo. Hindi talaga yun dapat na matutuloy. Pero nangyari na yun. Dahil nga nagmaneho ka ng lasing at sumakto pa na dito ka sa farm ko napunta. Panimula ng binata kaya naman nanlaki ang mga mata niya. Naisip naming hindi ituloy yung plano na yun dahil masyadong delikado. Pero ikaw ang dahilan kung bakit nangyari yun. Kung hindi ka nagmaneho ng lasing, hindi ka mapupunta sa farm at hindi matutuloy ang plano namin. Pero dahil lasing kang nagmaneho, nangyari ang talagang plano namin nung una pa lang. Hindi siya makapagsalita dahil sa naririnig mula sa binata. Tila unti-unti na ring nagiging malinaw sa kanya ang lahat at paunti-unti na ring bumabalik ang kanyang mga alaala na parang isang hangin na basta na lang umiihip. Natuto ko sa pagsasaka dahil nagtrabaho ko sa paggawaan ng farming equipment noon. Nagtrabaho rin ako bilang helper sa pamilya niyo nung bata pa ako, kapalit ng pagtulong at pagkup-kup sa akin ng mga magulang mo. At doon kita nakilala. Doon din kita nakita ang pag-uugali mong hindi maganda. Pero kahit ganoon, hindi ko pa rin maintindihan ng sarili ko kung bakit hindi ko magawang ayawan ka. Kahit pa sa iba ay masama ang tingin nila. Naramdaman niya ang pamumuo ng mga luha sa kanyang mga mata at ang pagbalik ng kanyang mga alaala ay nagtuloy-tuloy na. Kaya paunti-unti ay nagiging malinaw na sa kanya ang lahat. I choose to be independent. Nung kaya ko nung tumayo sa sarili ko mga paa, nagtrabaho ako. Hanggang sa magawa ko magpagawa at magtayo ng sarili kong kumpanya at paggawaan ng farming equipments. Dahil gusto ko may papatunayan sa'yo. Dahil kahit na ang lapit-lapit mo noon, pakiramdam ko pa rin, malayo ka at mahirap na maabot ka. Hindi niya magawang makapagsalita, ni hindi niya man lang magawang ilabas ang mga salitang nais niya sabihin at aminin. Tila ba'y hinihintay niya pa ang mga susunod na sasabihin sa kanya ng binata. Kahit ayaw sa'yo ng iba, kahit na masama ka sa paningin nila at kahit pa ilang panghusga ang narinig ko mula sa kanila, hindi ko pa rin maiwasang magkagusto at mahalin ka. Dahil buo ang loob ko at paniniwala ko noon na magbabago ka pa. Na darating ang araw at panahon na magagawa mo ring ipakita sa iba ang kabutihang meron ka. Hindi niya maintindihan kung ano ang kanyang mararamdaman sa mga narinig sa binata. Mabilis ang tibok ng kanyang puso at hindi rin niya magawang alisin ang kanyang mga tingin sa binata. At ganon din ito sa kanya. Nakatingin din ito sa kanya na parabang napakaganda niya. Naniniwala ako na magbabago ka. Ang sabi ko nun sa sarili ko, magagawa kong baguhin ka. Magagawa kong ipamukha sa iba na kahit masama ka sa paningin nila, may kabutihang taglay ang puso mo na hindi mo lang talaga magawang ipakita sa ibang tao. At lahat ng mga bagay na pinanghahawakan at pinaniniwalaan ko noon, ay siyang nangyayari ngayon, Yara. Unti-unti nang nagpataka ng mga luha niya, ngunit nagawa niya pa ring titigan ang mga mata ng binata at makinig pa sa mga susunod na sasabihin nito. Nagawa mo nga talaga magbago. Nagawa mong ipakita sa ibang tao ang kabutihang taglay mo. Nagawa mong ipamukha sa iba na kaya mo nga magbago. At masaya ako nagawa mo yun, Yara. Masaya ako dahil kahit pa naging ganun ang tingin sa'yo ng mga tao, nagawa mong magbago at naging mapagkumbaba ka sa iba.
Nagawa mong ipakita sa kanila na may kabutihang taglay ka. Huminga siya ng malalim at pinunasan ang kanyang mga luha. Hindi pa rin siya nagsalita at hinihintay pa ang sasabihin ng binata. Kahit gustuhin man niyang magsalita ay hindi niya rin magawa dahil tila walang kahit na anong salita ang nais kumawala sa kanyang mga labi. Seeing the new version of you is making me so happy and proud. Hindi ko akalain na higit pa sa mga naiisip ko noon na magiging pagbabago mo ngayon. Hindi ko akalain na sa isang iglap lang, makikita na rin ng iba ang kabutihan ni Yara at ang pagmamalasakit niya sa iba. Hindi niya maiwasang mapangiti. Kahit pa ang mga luha niya ay tuloy-tuloy sa pagtulo at pagpatak. Tila may kung anong natanggal sa kanyang bigat at para bang ang tagal-tagal na rin niyang dinadala. Yara, I'm so happy and beyond proud of you for showing to those people that the kind, humble, and loving heart that you have. Masaya ako nagagawa mo na ngayong ipakita sa kung sino ka talaga. Masaya ako nagagawa mo nang ilabas kung ano talaga ang nasa kailaliman ng puso mo. And about your name? Sinadya ko yan ang itawag sa'yo. Kahit pa hindi mo maalala. Dahil gusto ko makilala ka ng ibang tao bilang Yara na nagbago na. Hinawakan ng binata ang mga kamay niya, kaya tuluyan na siyang mas napaiyak at napayakap dito. I became the best version of myself because of you, Jeremiah. Ikaw ang nandyan para sa akin. Hindi mo ako nagawang husgahan kahit pa lahat ng tao sa paligid ko ay hinuhusgahan ako. Nagawa mo akong tanggapin at yakapin sa kung sino ako. At nagawa mong tumindig sa tabi ko kahit pa lahat ng tao ay halos talikuran na ako. Hindi ako nagsisisi na ikaw ang napili kong mahalin. At ikaw pa rin ang paulit-ulit kong pipiliin na mahalin. Dahil alam ko, walang tao sa buong mundo na magagawa akong tanggapin tulad ng pagtanggap mo sa akin. Wala siya ibang maramdaman sa kanyang puso kung hindi ang kasiyahan at kaaganan ng kanyang loob. Dahil sa wakas, pagkatapos ng ilang taon na pag-question sa kanyang sarili, may taong nagawa siyang tanggapin ng buo at tumindig sa kanyang tabi kahit pa ang ilang tao sa paligid ay pinili siyang talikuran. Yara, nipisan mo lang yung lipstick mo. Mapula na ang labi mo kaya hindi mo kailangan pang kapalan. At saka ano ka ba? Kasal mo to at hindi isang birthday party. Anang kanyang kaibigan kaya naman napanguso siya. My lipstick looks pale. Mas okay kung medyo gagawin kong makapalang lipstick ko. Pagdadahilan niya sa kaibigan kaya naman napailing ito. Kinuha nito ang lipstick na hawak niya. Akin na nga yan. Makeup artist mo na ang nagsabi kanina na bagay na sa'yo kahit hindi gaanong makapalang lipstick mo. Dahil natural na mapula ang mga labi mo kaya huwag mo nang dagdagan. Mas hindi magiging maayos tingnan kung papakalman mo pa ang makeup mo. Mamaya kailangan pang ulitin yan eh. Eh di malilate ka pa sa kasal mo. Tumango na lang siya at hinayaan na lamang ang kanyang kaibigan. Nang magsimula na ang seremonya ng kasal ay hindi niya maiwasang kabahan. Lalo na ng oras na niya para sabihin ang kanyang wedding vow. Huminga naman siya ng malalim at ngumiti sa binata. Jeremiah, never in my life I've expected that someone would love me and accept me for who I am. Hindi pa kailanman pumasok sa isip ko na may taong sa mundong to na magagawa akong tanggapin at yakapin. Dahil alam naman ng lahat na marami ang may ayaw sa akin. Dahil sa kung sino ako at kung sino at anong ugali ang meron ako. Panimula niya kaya naman napangiti ang binata. Kine-question ko noon ang sarili ko. Kung may tao pang magagawang mahalin ako kahit ang sama-sama ako at hindi maganda ang tingin sa akin ng ibang tao. Not until you came into my life and changed everything. Pinatunayan sa akin na hindi pa huli ang lahat. Na hanggat nabubuhay pa ako sa mundong to, pwede pa ako magbago. May pag-asa pa akong baguhin at ayusin ang sarili ko. Pagpapatuloy niya at nakita niya ang pagpupunas ng luha ng kanilang mga bisita. I also used to hate myself. Ayaw ko rin naman sa ugaling meron ako. Pero nahihirapan akong magbago. Nahihirapan akong ayusin ang sarili ko kaya naisip kong, sige, baka ganito talaga ang tadhana ko. Baka ganito talaga magiging buhay ko. Kaya imbis na baguhin ang sarili ko, pinagpatuloy ko na lang ang maging ako. Kung paano ako nakilala at tingnan ng ibang tao. Nakaramdam siya ng kirot sa kanyang puso habang sinasabi ang mga yon. Hindi ko magawang ipakita sa iba na may kabutihan din naman ako sa puso ko. Dahil pakiramdam ko, kapag ipinakita ko sa kanila ang mabuting parte ng pagkatao ko, huhusgahan pa rin nila ako. Pero ikaw ang namumukad tangi sa lahat ng tao sa mundong to.
na hinayaan akong ipakita kung sino talaga ako. Hinayaan mo akong ilabas ang mabuting kalooban na meron ako, kahit pa may ibang taong patuloy pa rin nang huhusga sa akin. Huminga siya ng malalim at ngumiti. Marahan ding pinunasan ng binata ang kanyang luha, ngunit may panibagong luha na lang na pumatak. Pinili mong samahan ako. Pinili mong manatili sa tabi ko. Pinili mong pakinggan kung ano ang istorya ko. Hindi mo ako hinusgahan. Hindi mo ako tinalikuran. At mas lalong, hindi mo rin ako hinayaan na mag-isang luhaan sa gabing umiiyak ako. At paulit-ulit na tinatanong sa sarili kung bakit hindi ko magawang tanggapin ng iba. Napalunok siya dahil nagbabadya na naman ang kanyang mga panibagong luha. Jeremiah, kung may tao man dito sa mundo na pipiliin ko ring samahan at yakapin, ikaw yun, at wala nang iba pa. Ikaw ang tumanggap sa akin at minahal ako ng totoo. Sa mundo kong magulo at puno ng paghuhusga galing sa mga tao sa paligid ko, nandyan ka para samahan at tabihan ako. Nandyan ka para yakapin at damayan ako. Nandyan ka rin para punasan ang bawat luhang pumapatak mula sa mga mata ko. Muli siyang huminga ng malalim at nagpatuloy. Kaya Jeremiah, ako si Yara, na buong puso kang tinatanggap bilang kabiyak at asawa ko. Tinatanggap kita tulad ng pagtanggap mo sa akin at nangangako kong habang buhay kitang mamahalin at pipiliin. Ikaw Jeremiah, ang taong hindi ko kailanman susukuan. Ang taong hindi ko kailanman iiwan. Dahil magmula ng araw na to, saksi ang lahat sa loob ng simbahang to na tinatanggap kita ng buo bilang asawa at kabiyak ko. Nagtuloy-tuloy ang pagtulo ng kanyang mga luha, ngunit pinigilan niya yun dahil nais niyang maayos na marinig ang wedding vow sa kanya ni Jeremiah. Matagal niya na iyong hinihintay na dumating ang araw na to sa kanilang kasal dahil gustong-gusto niyang marinig ang wedding vow para sa kanya ng binata. Wala yatang araw bago ang kanilang kasal na hindi niya magawang tanggalin sa kanyang isipan kung ano nga ba ang wedding vow na sasabihin sa kanya ni Jeremiah. Isang simpleng kasal lang naman ang napili nila. Tanging malalapit na tao lamang ang mga imbitado. Naisa na ng binata na gawin itong magarbo at malaking kasal, ngunit tumanggi na siya dahil nais niyang tanging malalapit na tao lamang sa kanila ang mga dumalo at pumunta. Kaya tanging mga kamag-anak lamang at iilang mga kaibigan ang ngayong nasa loob ng simbahan at nasasaksihan ang kanilang pag-iisang dibdib. Nandoon din sila Ate Lucy, Julie at iba pang nakatrabaho niya sa lugawan. Plinano na rin nilang tumigil muna sa pagiging isang modelo at ituon na lamang muna ang kanyang pansin at atensyon bilang isang asawa sa binata. At itutuloy na nila ang pagmomodelo sa oras na magkaroon na sila ng anak at umabot na ito sa 4 na taon. Yara, I know you've been waiting so long for this wedding vow of mine. So here it is. I'm so thankful that you came into my life. Mahal na mahal kita, Yara. Kaya hindi ko magawang husgahan ka tulad ng iba. Dahil nakikita ko noon sa'yo na kaya mong magbago. At kaya mong ipakita sa iba ang kabutihan ng puso mo. I know right there and then that all you need is someone. Someone who can stay and be with you. So I told myself that I want to be that someone. Nang marinig niya pa lang ang panimula ng wedding vow ni Jeremiah ay naramdaman niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. I want to be that someone who can stay and stand with you. Even with your ups and downs in life. Hindi ko magawang tingnan ka kung paano ka tingnan ng iba. Dahil nakikita ko ang mga bagay na hindi nila magawang makita. At yun ang kabutihang meron ka at ang puso mo. Dagdag pa ng binata na mas nagpabilis ng tibok ng puso niya. Hindi ko nakikita ang sarili kong magmamahal ng iba. Dahil mula noon hanggang ngayon, ikaw pa rin talaga. Ikaw lang ang babaeng hinahanap nitong puso at isip ko. Kaya kahit pa ayaw sa'yo ng ibang tao, pinili ko pa rin manatili sa tabi mo. Hindi ako makapaniwala na nandito ka na ngayon sa harapan ko at ikakasal ka na sa akin. Hindi ako makapaniwalang ikaw nga talaga. Ang babaeng gusto ko lang noon ay magiging asawa ko na ngayon. Marahang pinunasan ni Jeremiah ang luha sa kanyang mga mata bago ito nagpatuloy sa pagsasalita. Yara, husgahan ka man ng iba. Pipilitin ko munang pakinggan ka. Hindi ako magsasawang pakinggan ka at alamin kung ano ang kwento mo. Yara, nandito ako ngayon sa harapan mo para maging kabiyak at asawa mo. At ipinapangako ko sa iyong sa hirap at sa ginhawa, mamahalin at aalagaan kita. Hindi kasing haba ng wedding vow niya ang wedding vow na yon ni Jeremiah. Pero higit pa yon sa sapat para pasayihin siya at ang puso niya. Hindi niya akalaing sa simpleng vow na yon
ay tuloy-tuloy na ang magiging pagtulo at pagpatak ng mga luha na kanina pa niya pinipigilang bumagsak sa kanyang mga mata. Shh! Calm down now. Gusto mo ba kumain? Kanina ka pa umiiyak. Dapat siguro kumain ka na muna. Bulong sa kanya ni Jeremiah na nagsasayaw na sila kung nasaan ang venue ng kasal. Tumango siya dito. Okay, let's eat. I just can't stop myself from crying. Nakakaiyak naman kasi yung wedding vow mo sa akin. Sino bang hindi maiiyak doon? Maikli lang yun pero sobra ako napaiyak. Anya rito na ikinatawa naman ito bago punasan ng mga luha sa pisngi niya. Mas nakakaiyak ang sayo. Napakahaba nun. Hindi ko akalaing magiging ganun kahaba ang wedding vow mo sa akin. Pati nga mga bisita natin napaiyak din sa wedding vow mo eh. Siguro pati sila hindi rin ine-expect na ganun ang gagawin mong vow. Sagot nito kaya naman napatawa na rin siya. Napabuntong hininga siya at sumagot. Yung kasi talaga ang laman ng puso ko. Yung mga bagay na yun ang gusto kong sabihin at ipalam sa'yo. Dapat naman talaga ay maiksi lang ang sasabihin ko. Pero hindi ko mapigilan ng sarili kong pahabain ng ganun. At isa pa, ito ang one and only wedding natin. At minsan lang din naman to. Kaya ayos lang naman na ganun kahaba ang wedding vow ko sa'yo. Pagdadahilan naman niya na ikinatawa naman ng kanyang asawa. I was just shocked. Lahat naman ay nagulat doon dahil sa haba ng vow mo. Because we all know that you don't like writing. Alam ng lahat na ayaw mong magsulat ng masyadong mahaba. Dahil sabi mo, sumasakit kagad ang kamay mo. Kaya nagulat ang lahat sa haba ng wedding vow mo. Natatawang sabi ni Jeremiah kaya naman napanguso siya. That's true. Pero naisip ko rin kasing sobrang espesyal ng araw na to para sa ating dalawa. Kaya talagang ginawa kong lahat ng best ko at inilagay ko lahat ng strength ko para maisulat ang wedding vow na yon. Gusto ko kasi talagang malagay ng effort ang vow na yon. Gusto ko rin ikip yon para sa future natin. Para makita rin na magiging anak natin kung gaano kita kamahal. Nakangisi niyang wika kaya naman napangisi rin si Jeremiah. Then you should also keep the wedding vow I wrote for you. Then show it to them. Para naman makita nila kung gaano kakamahal ng daddy nila, di ba? Pagkatapos nun, ikakwento mo rin sa kanila ang experiences mo noon sa probinsya. Kung paano ka natuto sa paghuhugas ng mga pinggan. Kung paano ka natuto na maglaba ng mga damit. Kung paano ka na-inlove sa akin. Nakangising wika rin ng binata, kaya naman napairap siya. Bakit ko pa ikukwento yun? Kung paano ako natutong maghugas ng pinggan at maglaba ng mga damit. Para ano pa? Yung ikukwento ko sa kanila ay paano ako na-inlove sa'yo. Ayos na yun. Pero ikwento pa kung paano ko natutong maghugas at maglaba. Parang masyado naman nakakahiya yun. Sagot niya sa asawa. Kaya naman napatawa na ito at ikinairap naman niya. You should also tell them about it, wife. Para naman malaman din nila ang mga aral sa buhay na natutunan ng mami nila, hindi ba? Paniguradong ikaw ang magiging idolo ng mga magiging anak natin. At sigurado akong katulad ko, magiging proud din sila sa'yo sa oras na marinig nila ang istorya ng buhay mo. Magiging proud sila at ipagmamalaki nilang ikaw ang mami nila. Nakangiting paliwanag ng kanyang asawa kaya naman napangiti at napatango na rin siya. Siguro nga. Hindi rin naman masama kung ikakwento sa kanila tungkol doon. Ikakwento ko rin ang tungkol sa naging buhay mo dahil sigurado ako magiging proud din sila sa'yo at ipagmamalaki rin nila na ikaw ang daddy nila. Paniguradong magiging idol ka nila. Lumipas ang ilang buwan. Naging masaya at maayos ang pagsasama nila. Ngunit hindi niya rin akalain na sa isang iglap ay unti-unti ring guguho ang mundo niya nang makatanggap siya ng hindi niya inaasahang balita. Yara! Ang asawa mo! Wala na siya! Umiiyak na bungad sa kanya ni Julie sa cellphone umaga paggising niya. Ha? Umagang-umaga, Julie ah. Huwag mo naman akong biruin ng ganyan. Maayos ko pang kausap kagabi si Jeremiah. Nagpaalam lang siya sa akin na kailangan niya lang munang manatili dyan sa probinsya ng 1 linggo para asikasuhin ang mga kailangang equipment sa pagsasaka. Kaya anong sinasabi mo dyan, ha? Pilit niyang itinago ang kaba sa kanyang boses, ngunit hindi naman niya napigilan ang kanyang luha sa pagtulo nito. Yara, wala na talaga siya. Kagabi, inatake siya sa puso. Sinubukan pa namin siyang dalhin sa ospital. Ginawa ng mga doktor at nurses ang lahat. Pero wala na, Yara. Alam kong masakit, alam kong mahirap tanggapin, pero wala na ang asawa mo. Umiiyak na pagkukwento sa kanya ni Julie, kaya naman mabilis na nanlambot ang mga tuhod niya at napahagulhol siya. Hindi,
Sabihin mo hindi yung totoo. Hindi pwedeng mawala ng ganun na lang basta ang asawa ko. Sabihin mong nagbibiro ka lang, Julie. Pakiusap. Pakiusap, sabihin mong nagbibiro ka lang, ha? Hindi ako magagalit, pangako. Hindi ako magagalit. Sabihin mo lang sa akin na buhay ang asawa ko at uuwi rin siya. Nangihina niyang pakiusap dito, ngunit hindi niya nakuha ang sagot na nais niya. I'm sorry, Yara. Patawarin mo kami. Wala na si Jeremiah. Napahawak siya sa dibdib niya nang maramdaman niya ang paninikip doon. Naibagsak na rin niya ang kanyang cellphone sa sobrang panghihina at pag-iyak. Tila dinudurog ang puso niya at hindi niya magawang iproseso ang kanyang mga narinig. Hindi yun magawang tanggapin ang isip niya. Hindi. Hindi, Jeremiah. Bakit? Bakit, ha? Bakit iniwan mo ko? Paano na ako? Hindi ko kaya. Umiiyak ng sambit at sa katuluyang nawala ng malay. Nagising siya na puting kisame ang bumungad sa kanya. Mabigat ang pakiramdam niya. Hindi niya magawang magsalita. Walang ibang pumapasok sa isip niya kundi ang gabi ng huling pag-uusap nila ng kanyang asawa. I have to stay here for a week, wife. Pero pangako kung marami akong dala at iuwing pasalubong sa'yo. Hindi ba gusto mo ng matamis na manggang dilaw? Marami dito ngayong bunga kaya dadamihan ko ang pagdala pag uwi ko. Ani Jeremiah sa kabilang linya na nagpangiti naman sa kanya. Hindi ba pwedeng umuwi ka na kaagad bukas? Ang hirap matulog kapag wala ka rito. Hindi ako sanay na hindi ka kasama at katabi. Namimiss ko na rin yung luto mo sa akin. Sagot niya sa mahinang boses na ikinatawa naman ng kanyang asawa. Kailangan ko magtrabaho, wife. Alam mo naman yun. Para rin to sa atin at para sa future natin. At saka, hindi ba sabi mo, gusto mong mag-donate para sa isang charity? Para mas marami pa tayong matulungan. Kailangan ko magtrabaho pa. Paliwanag nito kaya naman napabuntong hininga siya. Magtatrabaho na lang din ako. Para naman hindi mo na kailangang umuwi dyan sa probinsya para asikasuhin ng farm. Pwedeng sa susunod ay magpadala ka na lang ng isang tao na pwedeng umasikaso, hindi ba? Hindi mo rin ako masisisi, Jeremiah. Hindi lang talaga ako mapakali at kampante kapag malayo ka. Kahit nga late ka lang umuwi ay hindi na ako makatulog eh. Pagdadahilan niya na naman dito kaya napatawa na naman ito. We already agreed to this, Yara. Hindi ba't ikaw na rin ang nagsabi sa akin na hindi ka muna magtatrabaho hanggang sa magkaroon tayo ng anak at umabot siya ng 4 na taon? Anito sa kanya kaya napabuntong hininga na naman siya. Pero kung kailangan kong magtrabaho para lang hindi mo na kailangan pumunta sa malayo, gagawin ko. At isa pa, maaga pa naman siguro para magkaroon tayo ng anak, hindi ba? Para rin malaki ang ipon natin kapag nagkaanak tayo. Para secured na rin ang future nila. Paliwanag niya rito. Narinig niya pa ang buntong hininga nito. 1 week is not long. My wife, try to do your hobbies. Try baking. Sabi mo gusto mong matutong mag-baking, di ba? You can try doing it while I'm away. You can also spend some time with your friends or spend with your parents. Wika ni Jeremiah, ngunit napairap naman siya. Spend time with my friends? Huh? They're spending their time with their husbands. At sabi ni na mommy at daddy, nasa bakasyon din sila dahil bonding time nila yun bilang mag-asawa. Kaya sino makakasama ko, hindi ba? Mabuti pa sila may quality time sa mga asawa nila. Pagpaparinig niya kaya napahalakak naman ito sa kabilang linya. Yara, nung nakarang linggo ay magkasama tayo. Buong linggo mo akong kasama sa bahay dahil ayaw mo akong payagan na pumasok. Dahil sabi mo, naiinis ka kapag hindi mo ako nakikita. Kaya ngayon ay 1 linggo ka rin kailangan magtrabaho. Don't worry. Because next week, we will spend another time together. Sinsero nitong sagot kaya naman napangiti siya kaagad. Pangako mo yan ha. Umuwi ka na next week. Tuparin mo sa akin ang pangako mo. Unti-unting tumulo ang mga luha niya nang maramdaman niya ang pagyakap sa kanya ng kung sino. Tila saka lang siya nabalik sa realidad nang maramdaman niya ang yakap na yon. Hindi siya nagsalita. Umiyak lang siya at hinayaan lamang din siya ng kanyang ina na yakapin siya. Marahan din itong hinaplos ang buhok niya at naramdaman niya rin ang paghawak ng isang kamay, ang kamay ng kanyang ama na mas lalong nagpaiyak sa kanya. Mabigat ang loob niya mula pa kanina. Ngunit nang maramdaman niyang yakap ng kanyang mga magulang ay tila nabawasan ang bigat ng kanyang dinadala. Anak, lumaban ka.
Hindi lang to para sa iyo kundi pati na rin sa batang nasa sinapupunan mo. Bulong ng kanyang ina kaya tila nagising siya at bumalik sa kanyang sarili. Sa sinapupunan ko? Anong ibig niyong sabihin, Mami? Parang awa niyo na. Huwag niyo naman po akong biruin ng ganyan. Dahil bigat na ako sa dinadala ko ngayon. Anya rito, sa kaunti-unti namang tumulo ang mga luha niya. Umiling at ngumiti ang kanyang ina. Anak, nagdadalang tao ka, sabi ng doktor. Naabutan ka naming walang malay kanina. Nung nag-check ka ng doktor, nalaman naming buntis ka. Nasa 4 na linggo na rin ang ipinagbubuntis mo. Wika ng kanyang ama, kaya napapikit siya dahil hindi niya maiproseso ang narinig niya mula rito. Ha? Pero ma, paano ko papalakihin ang batang to? Paano ko sasabihin sa kanya ang tungkol sa ama niya? Nangihinaan niyang tanong sa ina na ikinakunot naman ng noon ito. Anong ibig mong sabihin, anak? May nangyari ba kay Jeremiah? Katatawag lang namin sa kanya kanina. Nakakunot noo ang anang kanyang ina. Umiling-iling siya dito. Hindi, ma. Stop making jokes. This is not the right time for that. Sagot niya sa ina saka umiwas ng tingin dito. Yung tawag ba ni Julie sa'yo? Nagkamali siya roon, anak. Hindi si Jeremiah ang nakita nilang inatake sa puso. Oo, at naabutan nila siya sa lugar kung nasaan nanatili si Jeremiah. Pero hindi yun si Jeremiah. Kakambal niya yun, anak. Identical twins sila kaya naman iisa lang ang itsura nila. Kahit nga ang pangangatawan ay parehong-pareho. Wika ng kanyang ina na ikinalaki ng kanyang mga mata. Dahil sa narinig ay bigla na lamang siyang naupo sa kama. Anong ibig niyong sabihin, ma? Bakit niyo sinabing lumaban ako kung ganon? Naguguluhan yung tanong sa mga ito. Nang i-check ka ng mga doktor, nalamang mahina ang kapit ng anak mo, Yara. Kaya ako sinabing lumaban ka ay dahil sinabi ng doktor na mababa ang tsansa na mabuhay ang bata. At hindi dahil sa tanggapong balita tungkol kay Jeremiah kaninang umaga. Kung ano man yung sinabi ni Julie ay nagkamali lang siya. Kalmadong paliwanag ng kanyang ina kaya tila nabunutan naman siya ng tinik sa kanyang dibdib. Yung kakambal na iyon ni Jeremiah ay sinubukan din naming tulungan noon. Pero imbis na gawin ang makakaya niya tulad ng ginawa ni Jeremiah, nagkaroon siya ng inggit kay Jeremiah. At kagabi ay sinubukan niyang gawa ng masama ang asawa mo. Nakatakas si Jeremiah at dun siya inatake sa puso. Kasabay nun ay pagdating nila Julie dahil sa balak nilang pagbisita sana kay Jeremiah. Kaya inakala nilang si Jeremiah ang inatake sa puso. Pagkukwento ng kanyang ina kaya nakahinga siya ng maluwag. Kung ganon, nasa ng asawa ko? Ipakita niyo sa akin si Jeremiah kung totoo nga talagang sinasabi niyo. Hindi na natapos pa ang kanyang sasabihin nang bumukas ang pintuan ng ospital room kung nasaan siya. Bumungad sa kanya ang kanyang asawa na halatang hinihingal pa dahil sa pagmamadali. Wala itong sinayang na segundo at mabilis na lumapit sa kanya saka siya mahigpit na niyakap na siyang ikinatulo naman ng kanyang mga luha. Jeremiah! Umiiyak niyang sambit sa pangalan ng kanyang asawa. Marahan itong hinaplos ang buhok niya saka siya nito niyakap. Shh! Tahan na. Ayos lang ako. Patawarin mo ko kung hindi naging malinaw ang balitang natanggap mo kanina. Nagkita lang din naman kasi kami ni Julie nung magkasalubong kami sa ospital. Kaya sakalang namin nila nalaman ang lahat. Patawarin mo ko kung naging dahilan pa ito ng stress mo. Paliwanag sa kanya ni Jeremiah at wala siyang nagawa kundi ang tumango na lang dito. Iniwan muna sila ng kanyang mga magulang upang magkausap silang dalawa. Hindi siya binitawan ni Jeremiah hanggang sa tuluyan na siyang tumahan. Ngunit kahit tumahan na siya, ay patuloy pa rin ang pagtulo ng mga luha niya. Alam mo ba kung gaano ako nag-alala sa'yo, ha? Hindi ko alam kung magagawa ko bang tanggapin ang narinig ko kanina kay Julie. Hindi magawang iproseso ng utak ko. Hindi ko alam ang gagawin ko kung bigla ka nalang mawala rito sa tabi ko. Iniisip ko pa ang lahat ng mga plano nating dalawa na gusto ko pang matupad nating magkasama. Umiiyak niyang sinabi rito. Maingat nitong pinunasan ng luha sa kanyang mga pisngi. Yeah, I'm so sorry for causing you so much stress. Mabilis akong bumalik dito nung malaman kong buntis ka. Lalo na nung malaman kong mahina ang kapit ni baby. Natakot ako ng sobra dahil hindi ko alam kung anong magagawa ko kapag bumalik ako rito nang may hindi magandang nangyari sa'yo na mabuti naman at wala naman. Sagot nito kaya naman tumangulang siya. I made my promise, wife.
I bought you lots of yellow mangoes. And I promise you all that all of them are sweet. Alam kong yun ang cravings mo. May marshmallow din akong binili para sa'yo. Kasi gusto mo rin yun, hindi ba? Pag-uwi natin, ipagluluto rin kita ng paborito mong. Hindi na niya ito pinatapos at mabilis niya itong niyakap na agad rin naman itong sinuklian. Please, let's just stay like this for some minute. I miss you so much, Jeremiah. Hindi ko alam kung ano lang nangyayari sa akin kung talagang mawala ka. Hindi ko makakaya. Hindi ko kailanman kakayanin. Nagsimula na namang tumulo ang kanyang mga luha. Marahang tinapik-tapik ni Jeremiah ang likod niya. Shh! Nandito ako, mahal. Hindi na ako lalayo pa ulit sa'yo. Lalo na ngayong buntis ka sa anak natin. Aalagaan kita at mananatili ako palagi sa tabi mo. Malapit na ako palagi sa'yo. Hindi na ka na ulit iiyak na ganito. Hindi ka na ulit masasaktan ng ganito. Pangako ko yan sa'yo at sa magiging anak natin. Tumahan ka na. Dito lang naman ako. Hindi na ako aalis at laliw pa sa tabi mo. Mahal na mahal kita, Yara. At iyon nga ang ginawa ni Jeremiah. Sa mga unang buwan ng pagbubuntis niya ay alagang-alaga siya ni Jeremiah. Hanggang sa sumunod pang mga buwan ay alagang-alaga siya nito. Kahit paminsan ay madaling araw niya itong ginigising para lang magpabili siya ng pagkain ay wala itong reklamo. Maliban na lang ngayon. 4:00 pa lang ng madaling araw ngunit nagising na kaagad siya. Maaga kasi siyang nakatulog kagabi. 7:00 pa lang ng gabi ay tulog na siya kaya ganoon na lamang din kaaga ang gising niya. At ganoon na lang din katindi ang inis na nararamdaman niya sa kanyang sistema. Mahal, hindi ko alam kung saan makakahanap ng langka ng ganitong oras at ang sahog pa ay hipon. Kalmadong ani Jeremiah sa kanya kaya nahalukip-kip na naman siya. Kung ganon, hindi na lang langka ang bilhin mo sa akin. Gusto ko na lang ng pritong itlog na sunny side up. Napatigil siya sa pagsasalita nang maramdaman niyang pananakit ng kanyang tiyan. What's wrong? May masakit ba? Let's go to the hospital now. Ani Jeremiah, saka mabilis na umalis sa kama at binuhat siya. Nanganganak na ako, Jeremiah. Yung mga gamit ni baby, huwag mong kalimutang dalhin. Natataranta niyang ani sa asawa nang maisakay siya nito sa kotse. I will just ask someone to bring it to the hospital. Ikaw muna ang kailangan kong unahin dalhin dun. Ani Jeremiah sa kanya na halatang natataranta rin. Bilisan mo kung ayaw mong dito ako sa kotse, mga anak. Ang sakit. Anya rito, saka napakapit ng mahigpit sa damit nito. May shortcut dun sa kanto na yun. Kumanan ka na lang. Paglabas natin dun, dumiretso ka na lang. Dagdag niya pa, nakaagad naman itong sinunod. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na paulit-ulit lang na humihinga ng malalim sa sasakyan habang nagmamaneho si Jeremiah hanggang sa makarating na sila sa ospital. Hindi niya binitawan ang kamay nito hanggang sa makapasok sila sa delivery room. Hold my hand, Jeremiah. Hindi ikaw yung mga anak pero grabe ka kung makareact. Anya sa asawa nang bigla na lamang itong umiyak habang umiiri siya. It looks painful, Yara. Sagot nito, kaya mas napahigpit ang hawak niya sa kamay nito. Because it's really painful. So stay still and hold my hands tightly. Wala akong mapagkukunan ng lakas maliban sa'yo. Sagot niya sa asawa at doon ito mas hinawakan pa pabalik ang kamay nito. Naging mahirap at masakit sa kanyang pagluwal sa kanilang panganay na anak. Ngunit napalitan naman ng tuwa ang pagod at sakit na tuluyan na nila ito makita. Baby boy ang kanilang anak. Kahit pasanggol pa lamang ito ay halata na kaagad kung sino ang magiging kamukha. Ang mga mata nito ay mana sa kanya. Ang ilong nito ay mana naman kay Jeremiah. Maliban sa mata ay wala nang iba pang nakuha mula sa kanya ang kanilang anak. Dahil halos lahat ay puro naggaling kay Jeremiah. Ngunit iyon naman ang nagpapasaya sa kanya. You look exactly like him, Jeremiah. Kaya dapat sa pangalan mo na lang natin isunod ang panganay natin. Hindi sa akin. Pwede namang susunod na lang natin magiging anak gamitin ang pangalan ko. Anya kay Jeremiah habang buhat ang kanilang anak at nakatitig dito. You know what? Sigurado akong mas magiging kaugali mo tong panganay natin. Hindi ko ibig sabihin yung dati mong ugali kundi yung ugali mong nagbago na. Paniguradong magiging pasensyoso naman ang susunod nating magiging anak dahil magmamana naman yun sa akin. Sabi naman ito. Kaya naman napairap siya. Sinasabi mo bang magiging maiksi ang pasensya ng anak natin tulad ko? Nakataas ang kilay niyang tanong na ikinatawa naman ito. Siguro. Pero kahit ganun pa man,
Mamahalin ko pa rin siya dahil anak natin siya at sa'yo siya nanggaling. I will teach him to be humble and kind to others. Lahat ng aral na natutunan mo, ituturo ko rin sa kanya. Dahil gusto kong lumaki siya may mabuting puso tulad ng mama niya. Saad ni Jeremiah na nagpangiti naman sa kanya. Ako naman, ituturo ko sa kanya kung paano maging masipag at kung anong dapat niyang gawin para makamtan at makuha ang mga bagay na gusto niya. Ituturo ko sa kanya kung paano paghirapan ang mga bagay na nanaisin niyang makuha dahil ganun ang daddy niya. Sagot naman niya na ikinangiti din ni Jeremiah. Yara, maraming salamat at dumating ka sa buhay ko. At ngayon, binigyan mo ako ng isang napakagandang biyaya sa buhay ko. Ikaw pa lang ay sobra-sobra ng biyaya para sa akin. Pero dinagdagan mo pa ng isa pang biyaya. Kaya naman pinapangako ko sa iyong aalagaan at mamahalin ko kayo ng sobra. At higit pa sa buhay ko. Sisiguraduhin ko rin magiging maganda at masaya ang buhay niyo. Napangiti siya sa mga narinig mula sa asawa kaya naman hindi niya maiwasang mapaluha na lang na kaagad naman itong pinunasan. It's the same thing with me, Jeremiah. Maraming salamat sa mga aral na tinuro mo sa akin. Maraming salamat sa pagtanggap at pagmamahal mo sa akin. Maraming salamat sa lahat sa hindi mo pagsasawang turuan mo pa ako na mas marami pang aral sa buhay. Na ipinapangako ko sa iyong ipapasa ko rin sa magiging anak natin. Nang yakapin siya ni Jeremiah ay wala na siyang ibang naramdaman kundi ang saya at pagkakaroon ng kontento sa kung anong buhay ang meron siya. Sa buhay niya ngayon ay wala na siyang mahihiling pa kundi ang maging masaya at maayos ang kanilang pamilya. Maraming salamat sa hindi mo pagsuko para lang mabago ang ugali ko. Salamat sa pasensya mo sa akin, Jeremiah. Hindi ako magsasawang paulit-ulitin yon dahil mahal na mahal kita. Bulong niya habang nakayakap pa rin siya dito. Hindi ako kahit kailanman susuko at mauubusan ng pasensya para sa iyo, Yara. Hindi rin ako magsasawang ulit-ulitin sa iyo kung gaano kita kamahal at kung gaano ka kaimportante sa buhay ko. Mahal na mahal kita at ang anak natin. Maraming salamat, Yara. Binigyan niya ang kanilang anak at pinangalanan nila bilang Jairo. Lumaki itong masiyahin at malambing sa kanyang mga magulang. Ang buhay nga naman talaga, punong-puno ng pag-asa. Lalo na kung ito ay taus-puso mong ipauubaya sa taong nagmamahal sa iyo at hindi magsasawang mahalin ka at turuan ng magandang aral at pagbabago para sa iyong pagkatao at para na rin sa iyong pamilya. Huwag matakot na buksan ang puso upang baguhin ang karanasan at tamang tao na nakapaligid sa iyo. At dyan na po nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Ang Milyonarya at ang Magsasaka. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, please don't forget to like, comment, share, and subscribe for more wonderful stories. Hanggang sa muli, paalam!